Naga. Shairi, tulumanon nga matulun anon. Pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawo nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Shairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan sa harang dakban sa Sugbo. Maayong gabi kanatong tanan. Ako sa Ryan Mark, kabanato sa Attorney Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan. Gabi, di may gabi ha, Ryan. Oo, Okay. Marag tugnaw naman, pero ang Gitugnaw ka ako gialimutan gihapon because ko. mga the past 2 days kay murag nag-uwan-uwan man siya, dili Medyo. maayo nga magputi ta og sapatos, maguba ang atong OOTD kay ita makaputi kay Abi na ko ingon na po kag dili maayo ron ang kuan. Light colored kay ting-uwan. Dili kay kung ting-init di maayo ang dark colored. Oh, nag-dark Yes. ko karon. kay gloomy man. Yes. Actually, kuan di I'm wearing dark. Black actually kay ning bisita mangguta sa haya ni Attorney Daimeg Lipite, no? Condolences to the family. I've known her for the longest time siguro since I was in the College of Law niya. Nahibaw-an na gyud na nako si Miss Daimeg, Attorney Daimeg nga palaban nga human rights advocate, no, and children's rights advocate. Nagkita mi, particularly I saw her in action na siya gilabanan nga bata, no, nga gikan sa Bohol nga alleged to be a child in situation of armed conflict, no. So gipasanginlan nga rebelde, no, at that time, and she was Lawyer the one. Di pa naapa ko sa law school mao na nga kuan kay siya, grabe gid na iyahang passion for children, and mao to ko first nga exposure niya, no, nga gilabanan gyud niya, wala toy bayad, no, wa man gani siya kaila sa pamilya, wa siya kaila sa bata, gi-refer lang ang iyahang kaso from the human rights community, and she defended the girl, no. She was one of the pioneers ba sa CLB? She was the first, no, murag ingon ana, she was the first executive director sa Children's Legal Bureau. Sila gyud na ang nagmugna as a project sa Protestant Lawyers League of the Philippines diri sa Cebu. Unya ila nang gihimo into a non-governmental organization na gyud, from a mere project nahimo na gyud siya mo nang bureau, murag part lang siya, no. Unya wala na ning click naman, ning stick naman ang name, mao nang wa na lang pud namo usba over time, although we had several opportunities kay ang pangalan is already known for its, but iya gyud ng legacy ang Children's Legal Bureau. Nagsugod gyud sila ana si Attorney John kanang executive director namo karon nga kuan gyud na intend gyud na as a murag manguna, no, sa pagdepensa sa mga kabataan sa legal, no, kay naghan man ta og mga non-governmental organizations for children, pero kaning mga legal nga mga organizations, kaning CLB ang mura og mahug nga mauray naghatag og free legal assistance sa mga kabataan. Na ang cause of death is siya. Actually kuan siya, di ko kamao sa term, pero in effect, no, sa local parlance, no, something to do sa iyahang liver, murag na ay problema, and it was very fast, no, kanang bag-o lang nahibawan nga maoda ito, and then inana kanang I don't think she even expected kay daghan kay siya plano for this year, and they were among those who defended the children katong sa Surigao, katong na ay mga trafficked children dito by a religious community. Dili. Katong mga bata gyud nga sexually abused while naa sa allegedly kanang cult, no, mga kulto dito sa Surigao. Last year lang, no, bag-o lang gyud kaayo nya dito sila nag-assist. Kana siya. Nya gi-assist nila dito sa Senado during the Senate investigation, no, together with Attorney Fiona Bohos. So, grabe niya. At that time, we were also coordinating with her regarding sa uban pang mga kaso, no, nga siguro it is her way siguro of kanang at this time kay ang iyang giingon taas-taas na siya og practice nga mura og wa na kayo involvement, but it was her time to go back kay mura og naniguang na daw siya, and she needs to involve herself once again
Oo, mao na nga active kayo no since our anniversary 25th anniversary sa Children's Legal Bureau last year. Aniingon siya nga she did not expect CLB to come that far nga maabot dai mi og 25 years no since sa ilahang pagtukod sa CLB. So it was really siguro mura og ang kuan is full circle na siya kanang maybe mo siguro iyang reflection sa iyang self nga nag full circle na. So it was for me a life well lived no. Kung may more ato niya kay children's legal rights advocate good to see it through and through. No? Oo, nya. Ka-remember ka atong mga nang-run naked, nagpaupaw, no, nga mga lawyers sa una. A long time ago. So, grabe ka-daring si Daimeg, no, and condolences to Attorney Carl Ariola and family, no, I know nga nagbangutan. So, kani, iyahang lubong karong adlaw, Saturday, and there will be still ceremonies and other kanang practices pang ato ang i-observe. Next is 40 days. So, kana may deepest regrets, but I think it was a life well lived ni Attorney Daimeg Lipiten. Yes. Okay. So, diri sa Cebu, attorney, past few days, ang balita diri kay ipaguba tanan ni Mayor Mike Rama ang mga skywalk. Kay they do not serve their purpose anymore. Okay. Gihimo na lang ko nung tambayanan, wala na siya. So, dapat na lang siya let go na lang siya. And ayang plano is, mas maayo matud pa nga magtukod og mga underpass. Kay abroad, walay mga skywalk. Like in Boston, walay skywalk. Kay dapat siya ma-expose ang sky. I don't know, Reno. Kay bisag ako, di ko ganahan moagi sa skywalk. Kay mahadlok ka moagi. Kay naa diha ang mga street people, no? Nya hugaw kayo ang, nahimo na siyang CR. Wala na siya maintenance, na mahadlok kang, matagakan ka ng mga unrepaired nga mga things. Pero, I still see them as useful no magamit man yun kung naalang yun kana lang yung inviting siya agian taas kay ang skywalk no. I know ang ubang mga skywalks na ay mga elevator mo na gi-mention ni Ramos wala na siya, it's not built for those. So iyang proposal maghimog lang skywalk dili na siya because monto ang iyaha ng gusto is underpass na. Ang baha. Wala kuno na mauso ang mga skywalk abroad. I cannot imagine the baha sulbaron sa siguro nato ang baha before ta maguna-una sa mga underpass especially diri sa Cebu City. Kay kung magsige taguna-una anang naatay agianan sa ilawom maguol gihapon ta og bahaon basig sayang lang gihapon ang maong proyekto. Unya kana for me no sayang kaayo ng mga skywalks pwede man gid siya magamit pa siguro gyud it would serve its purpose i-improve na lang siguro ray kay naa naman na siya diha kay mangguba na sad ka og structure kana bang daghang kay taglain nga pwede sigurong maalatan nga mga proyekto para sa Cebu City, which by the way magpasalamat dai ko kay naa naman gyud ko ani magpasalamat dai ko sa Cebu City government kay Family Day namo sa University of San Carlos no niya congratulations sa tanan mga parents at sa PTA Executive Board, but we did request the Cebu City government for some siguro pabor like mga tents no, so nag-provide ang Cebu City Department of General Services nato og mga tents ato ang Family Day, and also nanghangyo puta sa City Traffic Management Council TMC through Attorney Ray Gialon nga mahatagan og parking privilege outside the school kay di mga no parking no kuan ba yan adihang dapitan no, or magbayad ka. So daghan kay salamat Attorney Ray Gialon. Sunday na. Saturday karong adlaw and Sunday tomorrow. That's from 7 a.m. to 9 p.m. in the morning uno nga pwede magpark ato ang mga naa sa mga participants nato sa ato ang Family Day. So congratulations, and of course congratulations. Special mention to our principal Mr. Saturnino Mayormita, and of course our president sa kuan ato ang PTA si Attorney Edwin Antipuesto ug sa tanang board no, congratulations for the successful activity. Congratulations on there are 10 skywalks pa di ay. There are 12 skywalks in Cebu City. Unya ang duha kay naguba naman katong sa Osmeña Boulevard.
Kitangtang na. Oo. Oh. And then naapay sa 10 na ay maapektuhan sad nga 3 skywalks nga tangtangon sad kaning diri sa Natalio Bacalso Avenue kay maagian man siya sa BRT gihapon na project. So mo-go gyud na siya, and the rest is ingos Mayor Mike Rama nga makig-meeting na siya sa city engineer, city building official ana para pang nangtangon na sa ng mga remaining skywalks. I can Because they only do not serve their purpose. I can only kana anymore. ba? Ako'y sayangan sa resources nga na-allot na for those skywalk. Siguro maghimo na siguro tag comprehensive. I know nga na ay comprehensive kanang development plan for the city, no? Kay that's an idea. Siguro na nakitaan si Mayor Mike, pero ako sayangan ko nga kung basig pwede pa magamit gani kay need man gyud tag na itabukanan. Naalang yung mga skywalks nga di ko kasabot nga nung naa sila diha nga pwede raman jud ka motabok sa iskina no duol raman gyud kaayo, and for that matter kung naa naman lang na himua nga kanang convenient gani siya nga sakan, no? So pwede siguro katong mga skywalks nga pwede pa i-improve if it's cheaper to improve rather than remove them, unya removing a structure nga na budgetan na kanang rather than pwede pa man siguro gamiton rather than remove them, kanang ato na lang sigurong pangitaan o paagi nga magamit lang yun o kaayo. As to the other suggestions katong maghimo na lang kag underground nga agian na naman ana ang Makati for example, no? Nindot. Oh naa ka na Sa Manila. Ilaw moagi, no? Ang May mga coffee shop. may But mga- karon lang gyud, ang ako lang yung apprehension regarding anang naa sa ilaw manggod kay bahaunon pag gyud gihapon ta, and it really needs to have comprehensive nga kuan kanang pag siguro plano regarding that, appeal na ang baha, and I know na kinahanglan nag mga structure sa ilaw and multi-million gihapon na siya nga project, pero kung ka-afford ang Cebu City, why not? Pero kana wala pa mora na yung proposal gipangutana magud siya balita sa Sunstar gipangutana sa Mayor Mike Rama lagi na kanang kung tangtangon ng skywalk unsa na malay tabukan sa mga bata, because first and foremost para gyud sa mga bata mo bitang uban duol ra gyud sa eskwelahan o nagitungod sa eskwelahan para safe ang mga bata inig tabok. So mo to niingos Mayor Mike Rama nga ang plano is muna na underpass na sad, and then wala pa dyan klaro kanus mangita nung sa nagkwarta and all. Mauna karon siguro mga first things first, pero I know nga nahuna-una anak ni Mayor tungod kay nangtang naman lang gid ta og mga skywalks karong panahon na tungod sa BRT, so nakahuna-una siguro siya nga kaning uban wala man ni gamit, pero mao lang gyud nganong gahimo pantag mga structures nga di man pud di ay magamit eventually, wala ba ni ma-foresee sa una, or magamit lang gihapon wala ta ka-appreciate tungod kay lahi naman di naman siya gana kita as a public, di naman ta maganahan mo gamit. Ako personally inigsakan nimo sa skywalk baho gid siya tae, no? Kanang hugaw kay siya, mahadlok ka nga kanang muagi diha nga kanang wa siya security, no? Di ka kuan dili ka sure kung okay ba na siya agian gyud, no? Nya kana gyud bati gyud siya bitaw nga kanang agianan, especially makakita ka sa mga atop nga guba, no? Ngano wala man na ma-repair it after the kanang bagyo at that time. So kana mao gyud ako ang mga pangutana karong panahon na, no, nga naghistorya naman lang gyud ta bahin sa mga skywalk. Pero katong gitangtang dahil nga skywalk, katong duha nga gitangtang na sa Osmeña Boulevard, 30 years na sa dayto sila, uy. Tigong-tigong. They are expected to 13 years. last the longest time, no? Or 9 million ang budget ato I sa think una. they're expected to be there, no, for the longest time. Wala man siguro na kuan ka ng time limit, no. They are expected to be there to serve a purpose. Never jud bitaw pug ko nakakita nila nga ni serve og purpose in the first place. Mao lagi to, dili gud siya inviting agian, no, nya gisayangan ko sa mga proyekto which could have been spent for some other worthwhile nga endeavor rather than building skywalks. So muna siya ang atong atangan sa Cebu City kay panangtangon ko no, pero wala pa gyud fix kanu sa sila matangtang, although katong tulo na nasa Natalio Bacalso, Pardo, Basak and dapit sa CIT are matangtang gyud na sila eventually expand na or sumpaya na ang BRT project. Okay. Which is in connection sa BRT project, si Councilor Nestor Archibald is nanawagan nilang Governor Garcia o ni Mayor Mike Rama nga pag-istorya mo, ayaw mo din ha pag
paghuna-huna ka magkinihaay pa mo because padung na ang uwan, and then kung unsaon naman lang dinha, kung magbaha na dinha, mag-uwan na, and then bahaon ng mga daan nga daghang mga lungag-lungag, daghang madisgrasya. Kasi Mayor Mike Rama yan stand mo siya nga dili mukiha ko because they should know their place. Para na kuno bitaw, tama na mag-istorya gyud sila no kay magsigita og diri sa publiko ba. Kita mo ba Go to the recourses that you would like to give, ang mga reliefs ninyo, unsay mga legal ninyo nga mga options that you want to take. Naa naman ang proyekto ha. Padayon na meantime wala pay mga wala pay mga unsay ngalan ni legal nga mga prohibitions, orders gikan sa korte. So I assume kung walay mga orders gikan sa korte nga ipahunong, padayon lang una na. So government was thinking nakagudaot sa kanang kagwapa sa Kapitolyo, naa naman ang proyekto ha, then they should go to whatever means necessary without confusing. Actually, si Councilor ni Sir Archibald siya nga pwede naman ninyo istoryahan na kung ang atong concern is masalipdan ang Kapitolyo, then we would revise the design din na area para dili siya masalipdan. Pero ingon ana ba or atras lang siya para di gyud siya maigo dito sa atubangan and all. Mauna man gid siguro na kanang mauna man gid siguro na oy kanang ang gi-approve man gud ay ang budget ana kanang everything has been computed down to the last detail nya. Any modification siguro would have to be studied carefully sa mga persons involved, considering it involves public funds. May tatog ato ng kaugalingong balay, ato ng kaugalingong kalsada ba nga we can just say kanang pwede utruhon lahos i-atras ayaw iabot dili sa gate. Okay ra na imo nang kaugalingong kwarta, pero kung public funds is involved, pagtarong mo istorya para ka ng mga kuan di ba katon sa una katong pandemic ba personal money. Ngano dili man na ninyo gamiton ang budget for katong sa Manila Bay nga Dolomite katong mga Dolomite project. Ngano man yung guna ngano dili man ninyo ibutang dito sa kanang lain nga project nga makapahimusta kay pandemic man ron, and then the answer, the instant reply is dili maguna nimo pwede unsa gyud term attorney, dili man mo pwede ibalhin, dili pwede kung ano man na. That's technical malversation kung naka-allot na for that particular project, unya all of a sudden ka-realize ka pwede ibalhin. You cannot do that in government. You have to implement whatever was approved. Dili pwede magbuot-buot bisag kung after the approval mauna gyud na siya and you have to implement. Now so kung gihurot ba yun ang budget para sa kana nga kuan proyektuha or nabagyo nakakwarta wala na po na siyang butanga, pero you cannot officially just balhin-balhin any project tungod lang kay wa kaganahi after the approval. Yes, so muna nato na silang atangan tinuod bitaw kung mag-away ang duha ka mga local chief executives balik, city mayor and then the governor, ang nasandod siya to nga is kita ang mga like di ba pagbungkal ana paggubaan ng paggubaan ng mga structure din sa Center Island para BRT project, kita mo yung nagaginod sa traffic, no? Kay gamay lang kay tagagianan and all, and then wata na kahimog, di ta makahimog sinulog din ha because ang daan is guba and all, di ba? Affected ta. Daga na kayo og kanang hitabo. Nag-suffer, nag-struggle na ta, and then karon inyo na kung ipahunong na sad siya. Kita na sa makuan, mabago na sa anong ipahunong man na din nga nag-suffer naman. Mi ato na lang tiwa. So kung nakaligo na ta, manabon na lang ta. Pero para nako beyond siguro kay manag-suffer kay kung sayop jud pud na siya. Kung naapay pamaagi ma-remedy, i-remedy good, pero para nako at this point humana gasto kanang unya tun-an na lang siguro sa mga experts kung naapa sila angay pang-usbon without stopping kay it will only result to delays in government projects kung kanang naman gud na-approve naman gud na, well, we suffer the consequence before siguro. Approval grabe kay ang mga technical grabe ang deliberation and I know nga ang BRT for example naanay researches conducted regarding sa traffic flow, ang agianan, unsay perception sa public, ang usability sa mao nga proyekto, daghan kaayo na og ipanghimuan na nga technical nga agianan unya just because na ay ganahan all of a sudden sa iyahang naong pwede usbon. I don't think inana kadali, and I know that all of those people involved knows that so kada pag istorya mo pagtanong mo approve siya ang katong mga gipang propose dito nga mo natong buhaton. Grabe na kay nagibusisi na gyud nagmaayo. Yes. Man na nag-deliberate naman siya. Unless mo ingon sila wala man
kana inana man Gipiyungan ginagawa lang, ng gipiyungan. Kana that's another thing, Oo. no, pero ang presumption right now is everything in the Nakit-ana, law was mga being followed. possibilities. O tanan ana nga technical nga kanang kuan kanang tan-awunon had already been kanang looked into and properly addressed. So the Because that's- presumption is go na Billions gyud ang ba yan project. na? Dili ba yan ako ana? Mubuhi kag billions, mangutang kag billions unya. Dili ra di ay to pulido ang the planning itself. Oo. So yes. Okay. Let's wait and see. O nya naday ko laing gustong isgutan, no, kay puslan man nga naka-isgot na gyud ta aning mga issues for the week, no. One of the siguro controversial issues of the week was an interview, no, regarding a rape case of a 4-year-old child by one media personnel, no. Dili lang nato i-mention kinsa, but I'd like to kanang make my statement As regarding CLB. as Children's Legal Bureau tungod kay naman yung mga nangutana nako, no, and I've been asked. So kani officially our position sa CLB is kanang we found the interview good contrary to the accepted standards sa interview nato, and it is traumatizing to the child. Siguro di na nato makitaan sa bata sa pagkakaron, pero among position man gud regarding interviews of children, i-minimize na nato, no, interviews whether by the police, the social workers, and any service providers regarding the alleged abuse, no, kanang giingon nga abuso should be minimized. Mao na nga ako nag-lecture man gyud ko protocols on case management for mga child abuse cases, no, kay ato man nang gitudlo sa mga pulis. We avoid multiple interviews sa bata kay every time you ask a person man gani, even so worse kung sa bata na siya, every time you ask a person and a child for that matter unsay nahitabo niya, it's relieving the abuse. Imong ipabalik-balik og istorya niya ang abuso nga nahitabo niya, especially kanang kulitugon gud gani mo pangutana. I saw the interview, no, nang limbawt akong balahibo, my God, ana gid akong reaction, my God, no. It was very wrong, no, it was very wrong interview. Even sa police and social worker, you just let the child talk, no, imura nang paistoryahon ang bata, o kung dili siya mo go to the extent that you'd like, let it be. Pasag din na siya, ayaw kulituga ang bata, kay it's the readiness of the child to say. Kung imo nang kulitugon ang bata, you might be opening wounds, no, sa abuso sa iyaha. And bao na itong ganahan nga kanang i-avoid when we do interviews, and I'm very very strongful and kuan about this. Kay mao man gud na atong advocacy. We teach the police and the social workers not to do separate interviews when doing the affidavit of the child. Kausahon ra nag-interview para usare mangutana, dili daghang tubagod ang bata. Even sa barangay level, we tell the barangay, ayaw interview ha in town ang bata nga iadto sa inyo ha for assistance. Refer the child immediately to the social worker to do the evaluation. The social worker will know what to ask the child and how to deal with it after. Even sa schools, no, nga adto usually muuna og disclose ang bata, atong tudluan nga do not go into details, no, and if you see nga need og medical assistance, need na gyud siya i-refer to the police for appropriate nga filing of the case, then you coordinate with the kanang parents. Do not ask so many questions of the child. Ngano ni nga to ning itudlo tungod kay act of abuse manggod pud siya every time, no, nga mangutana ka balik-balik nga abuso sa bata. We do not want to be part of the re-traumatization sa bata. Even kami as lawyers, kung maka-interview sa CLB particularly, kung maka-interview nami, we use that, mauna na siya, no, unless napay gagmay nga detalye, siguro we really minimize. Even mag-briefing mi sa amo ang mga clients, kanang careful kaayo mi anang among balik-balikon tanan, kay although we know nga needed for the case, pero we know that each time you talk about the abuso is like an abuse in itself, especially imo na po nang iadto sa korte, no. And there are things nga siguro bantayanan sa mga lawyers when you ask the child, no, kay you do not want to be part of the abuse. That's why very very strongly good kaayo mi aning we are very strong in our opposition sa kind o kanang manner sa interview, because
naluoy mi sa bata, and I also asked the social worker handling, no, not the social worker, the psychologist, handling ani nga inani nga cases, no, nanlimbawt pud ang mga balahibo namong tanan, no, so oh my god gud amo ang reaction. So please, no, for those who are service providers nga wala kay balo, but I'm sure properly briefed ng mga service providers, and if you are not a service provider, please be very very careful in interviewing a child, especially when you are in media and ganahan. I know, I understand you want to get the details. Sige. But don't do that. Don't sayop good ang manner. You go to the, siguro I will make you refer to this guide for media practitioners in the reporting and coverage of cases involving children. Ako nang gi-post ako ang Facebook and public, no, so anyone can see it for your reference. Kay naa di aga lay down siya sa mga do's and don'ts. Klaro kayo in the barangay, gigna na ng mga taga barangay, ayaw panawag og media, no, don't give access to media. Police, same prohibition, because we do not want them to re-experience every abuse, no, kana gyud every time you let the child say nga kanang unsay nahitabo sa iyaha. So kanang namang gyud pangutan na what action we are contemplating. Actually, we are seriously considering gyud all possible legal options regarding this, also in consideration that we are lawyers having advocacies in these cases. So kana lang, this serves as a reminder lang to the public, and hopefully an educational venue for us to say nga ayaw in town patakae og interview ang usa ka bata nga biktima sa abuse. Every interview that you do on a child, on the abuse itself, is an abuse on the child. Okay, so yeah, because katong makinumdum ako sa katong reporter ko, gyud mo kabasa-basag interview ng mga rape victim. Oo. Mao na, because kana ang that's rape very victim sensitive in the first place. Mo nagiingon sa police gyud sa women's desk sa una, di ba? Ang women's desk mo gyud mo kuan, nigabot dito sa police, report anang victim, refer man as children's and women's desk. Yes, oo. Di gyud ka makabasa-basag interview when it's rape, because that's very sensitive and delicate. Oo, kani child abuse, rape, no, so kana and mo nang very kanang pwera lang sa kay ubo sa media usay kay bisag kami dili man gyud mo interview inig pananghid, no, kanang human ma-rescue ang bata, kay we want to shield the child from reliving kung unsa man ang abuso sa iyaha. And we do not know, no, unsay kanang training sa taga media. Mao na kami sa CLB napod may mga training nga gipanghimo, no, on these matters para mag-abot tang duha. Ako I know I was with the publication, student publication before, hantod na ako sa Independent Post, no, in the professional media. I wrote some articles also. I know we have to meet halfway, but at the end of the day, ang atong yung naunahon unsa ang best interest sa bata. Inig-interview na to, we might seem ganahan kita mang-interview kay ganahan kay mo istorya ang bata, no, pero in the course sa atong interview, we might be introducing some ideas sa bata which were not there. Mo na very very careful. Even forensic interviewees are very very careful kung they do the interview, because impressionable kay ang bata, no. Magsige kag suggest sa iya og idea, pwede ka niya pwede siya magsigig tando nimo. That's why we refrain from asking and introducing ideas to the child, labi na in the guise of leading kana bang klaruhon na to na unsa ka ana, giunsa ka unya giunsa pag unsa kana mga ingon ana nga butang, no, leave it to the police, no. You can ask questions kung magpa-interview, you can ask questions surrounding the kanang the incident. Mao na gibutang sa protocol katong guide for media practitioners. Please refer to it, no, kay it will guide at least generally, and probably we can have a discussion on this, on how to do it, because I know the interest sa media ganahan gyud tag nay maminaw na to, but please don't do it at the expense of children. Yeah, kay ako hinumduman na sa una basta rape gani ang interviewhon, ang magpa-interview good is the chief or the investigator. At katong mga panahon na bro, dili pag yung kay ta active ato ba kaning mga handling on kaning interview about mga child abuse, pero mo ni gito siya ang protocol nga kung rape gani ang dapat imong chikahon is ang chief of that office, o kung wa ang chief, ang investigator, ang katugninikuan sa bata, dili ang victim mismo. Yes, no, and kana we really find it siguro we find it deplorable og kanang
sad, no, pero murag revolting siya para nako nga makitaan. After my post magud, actually wa gyud ko kita sa post, gisendan lang ko og clip nga mubo nga clip kay ang nakapaminaw who was a prosecutor, no, nakalitan siya, gisend sa laing prosecutor, gamay ra gyud siya nga clip, pero those portions nga nakapanlimbaw sa kumbalibo mo to, I posted it. Kadto na siya nga accept, but then after that, daghanag nag-send sa ako the full interview, live stream, mas nang limbawt akong balahibo pagkakita nako live stream man gyud ay siya, no, kanang nahadlok ko para sa bata and para sa kaso, frankly, nahadlok ko para sa kaso po itself. Okay, so mupadayon ta after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Okay, ning balik na ta sa atong discussion. Grabe ko ka-passionate. Emotional. That's passionate is the term. Grabe ko ka-passionate kay mao man gud ni atong advocacy, no, on proper handling sa children, and we did try to on several occasions reach out to media for trainings, no, on how to go about it. Mauna nga kung dili kay ta sensitive ani mga butanga, we can actually talk about it. We can discuss about it, no, especially with KBP, no, on how to make our interviews child sensitive. In the same way nga sa korte, gatrain po tas mga lawyers, judges, prosecutors, no, on how to be child sensitive. But karong adlaw, Ryan, so ito ang istoryahan regarding sa laing mga controversies of the week. Relate ka po ni child abuse. Daghan. Child trafficking. The other part. Our first topic is... Atong first topic is kani si ato ang God, anak sa Ginoo or appointed son of God, kay gipatawag man gud ni siya sa Senado karon regarding sa mga alleged violations, sexual violations nga iya na commit regarding sa mga bata. Murag same vein sa katong naa siya kaso sa US, no, child trafficking and sexual abuse sa mga kabataan didto, and in fact naa siya warrant of arrest dito sa US. I'm just surprised he's still here, but then naa siya dito, naa siya pending warrants of arrest dito sa United States, o naa siya diri mura taga Harbor, but anyway, he's continuing to operate here, and then karon na anay mga abuso na pud nga nahitabo allegedly committed by him, no, on certain minors, no, and women. Unya niabot na ni sa Senado, and Senator Risa Hontiveros is investigating, of course, together with sa iyahang committee. Ipatawag nila si Kibuloy, Pastor Kibuloy, and he would not come, no. So kaning Senado namgud ni sila in aid of legislation ng investigation, and they can issue subpoena to anyone nga gusto nilang himuong resource person, dili ka as accused. When they summon you, pagtuon kanila sa Senado, you are actually a resource person. Dili ka akusado, dili ka respondent during that time, to give resource person to give information on the things that they like to ask. Then
of course, Pastor Kibuloy did not come to this investigation. Wala yung kay choice na, no? Kailangan yung kamutunga, wala na. kay choice. Kung dili ka mutunga, pwede yung ka ipapriso, ipadakop o ipapriso. And this is what is being contemplated by Senate, no? Nagpadana sila o kanang mura o warrant of arrest, mag-ingon ana na siya. Para i-compel si Kibuloy to go to Senate unya na opposition gikan sa ubang mga senador committee for members. A lot of reasons. So sa iyang mga committee members, no, Senator Robin Padilla na siya iyang statement, Senator Cynthia Villar said nga iya hamaning friend, Senator Amy Marcos, no, dapat daw na due process, due process unya kinsa pa daghan ang ning wala mo butar sa si Zubiri man siguro to initially and then i-back out naman to. Yes, okay. No, si Senator Ejercito, JV Ejercito, he said yes, or suporta siya nga, dili na to siya i-compel nga mga but eventually, in siya, after reading the statements, ako nang bakwion, dapat mutunga siya. So initially, there were 5 senators. And then ni atras na si ning oppose sa pagpadakop, compelling him to attend the Senate investigation. Karon, na mo controversial kay I think even Senator Villar Manggod said nga kanang dili siya mo padakop, dili siya magpakumpel kay amigo sila ana di ay na siya di ay. So ang atong pangutana karon mubutar ba mo sa mga senador nga nibabag aron dakpon og pugson pagpatunga sa Senate hearing si Pastor Apollo Kibuloy unya ngano man, of course you should provide us with answers sa to ang pangutana tungod kay, of course, this is a discussion. This is even a debate. Oo, so muna siya nga, ikaw makapangutan na sad ka kung ang imong mga senador, there is already the allegation ba, alleged abuse against women kay ang mga naman yung mga reklamo nga naman to usang nga to sa Senate nga ingon siya na kanang murag kada gabi ko no kay pilian sila ipatawag sila nga pilian sila kay pasulod sa kwarto and to render ana sexual service to the kuan lain-lain nga magabi na usan ni ambot giada sa Singapore ano niya inan siya nga paduon ka ni pag-abot niya sa room ni ingon matud pa allegedly nga dili man ikaw akong gipatawag lain man so igawa siya lain pa so murag inaana ba no so mo na siya i-investigate na these are very serious allegations na exploiting women, exploiting children pati katong hardinero sad katong niingon nga kita siya dito ni former President Duterte and Vice President Sara Duterte nga ngabot dito and then pagbalik nila kay nagbitbit nagsinako nga mga armas reportedly no although ningon si Vice President Sara Duterte siya nag-expect mo ko ana nga manggawas gyud ang mga allegations from here and until the election 2028 ingon ana ba so these are serious allegations unya di ko kasabot yung like ingon si Senator Amy Marcos nga dapat na due process that is precisely due process nga makapanubag ka dito kay na may allegations against you nga gisangat dito sa Senado so dapat adto ka motubag dito. Yeah, actually nani ni siya ha ato lang gyud ang klaruhon kay kanang mga investigation nga ipatawag sa Senado it's not to convict really no kanang dili man para pag-ingon nga sad-an ka or dili although after their investigation kuan man gina in aid of legislation para makahimo sila og mga balaod nga maka-improve sa existing nga mga balaod or separate nga mga balaod para sa improvement sa tong how we deliver our services or how we give justice to people no kung ingon isgutanan para mahatagag hustisya ang mga naa didto nga ning alleged nga nahimo silang biktima. There is no judgment yet sa guilt or innocence ni Pastor Kibuloy but he needs to be there not really gani to prove his own innocence kay he can do that in the proper courts kaning ilang giingon nga due process no o kung filean gud siya og criminal action then he can do that but he is summoned there to answer the allegations. Ang perspective sa mga senador nato is para mahimuan nilag sakto nga balaod no kanang they may recommend after sa ilahang investigation nga nami findings of sort of guilt no nami findings nga murag naa gyud ni siya sala pero dili man sila ang proper kanang jurisdiction nga mo impose og penalty so mo recommend na sila for the
filing of the appropriate cases, but then that will still be determined by the prosecutor's office to be filed in court. Mao nang proseso nga wa masabti sa uban. Abi nila bag nanaka sa Senado nya mo daghan na kay drama sa Senado no nya naanay wa makatubag o preso na jud ka. well, konbikto ka sa public opinion pero wala ka makonbikto sa korte, wa pa ka mapriso o kanang pagpapriso karon kay wa siya motubag. Mao ni ang offense no. Kay ang Senado dako kay naggahom in aid of legislation. Pwede gud siya mo pa-compel og resource person nga mo attend. Resource person man gud gihapon na. Mo attend ngadto didto para mo hatag og information sa mga klase sa pangutana nga gusto nila matubag sa kana nga resource person. So dili gyud niingon nga kanang nagatbangay ngono mauni ang complainant, mauni ang defense nya presentahay silang ebidensya. It will be the Senate will be asking questions. The senators will be asking questions. Unya mao nang importante kaayo nga naa si Pastor Kibuloy amidst the allegation para ila man ang timbang-timbangon kay maghimo baya kag balaod. You cannot make one-sided nga balaod nga kanira imuhang nakit-an nga perspective or kanira kay basig na apoy laing side, but the perspective ang imuhang panlantawan is not to convict pero unsaon og himo sa balaod nga na-consider ang tanang butang. So atong yun ang klaruhon and Senate cannot do that kung di mo cooperate sa ilahang investigation and Senate does not have all the time in the world nga magkuan ka nang maghuwat kung kanus amo to nga kanus aganahan mo nang ilang ikumpel wa ko kasabot nga nung kaning ubang senator no kanang moingon sila og due process wala pa may conviction na is just there to be a resource person ning padong nang nung ko sa pangunahuna nga mura sila kung naagay crime nga gi-commit si Pastor Kibuloy complicit sila kanang apil sila kahibaw sila and they don't want it exposed to the public kay he is their friend. Unya diri ni mo abot na ana day na so kung dili ninyo friend kaya ninyo ipatawag diha pwede ninyo pakaulawan. Pero kana friend man ninyo di mo ganahan maulawan sa mga pangutana sa inyong colleagues mo na di ninyo ipakumpelo ganahan diha which makes me question sakto ka na ilang gibuhat kung mao ni ang klase sa panghunahuna sa to mga senador nga amigo ra ay ni no nya gamit lang tag mga terms nga due process para pag-ingon nga dili ta makakumpel ana mubutar pa ba ka kung malansar na sila balik ako kung muna siya kung nakabutar ko ani nila sa una kung nakabutar ko murag wala sa kung nakabutar ani labasin ang pipila di na kung butar nila kay maka-question man ka nga kinsa man di inyong gi-represent ang mga tao or ang inyong mga friends? Mauna siya. Ang pangutana, no, kay wala bang ka ni migo-migo kung maghimo tag balaod. Unya, nade amigo-amigo di ay kung ingon ani ng butangan, no, kung maguna-una nataan. Kung mubuhat mo ana sa pipila ka ng grabe ang implications gani. Mao yun hindi ta mo salig sa mga politiko no nga mga politiko ra mo na nag-istorya sila ra mangguna. And question gud na sa sa ato ang system no kanang okay sa system of amigo-amigo no nya mao din ang watay tarong mga balaod kay amigo-amiguhon day taan ni diri mao na siya kanang ang igo nimo is our kaugalingon nga system mismo siya balaod lang para sa pipila dili siya balaod for everybody mao na siya karon o nya daghan kayo tag mga reactors gikan very good kay wa man react diri sa ako ang question lahi dito nga kuan natay isa ka kanang ning kuan ning react diri sa mas initong usad jud na issue daghan nang react dito naining react diri sa ato ang pangutana sa ato ang CCTN nga page no mga balimbing way mga baruganan sa ilang kaugalingon gikan ni Ate Jameb Pagusara may pa mag-resign mo kay why bili inyong pagka-senador I suppose dili na nimo butar siguro kung nakabutar ni siya inyong balaod kay mayra sa mga kwartahan ug ultimo gali yano on ra ninyo mga naong og kwarta okay si Fatima Chapel depende no kung French ni siya wala man gud ko mubutar anang Nancy Villar Robin Bongo og si kinsa pa nang uban sukad pa sa una okay so
kay bawo na siya daan. Kani si Belinda ba dili mo butar kay silay ni unay og guba sa balaod man kaha ato ang sundo niya nga matubag man aw isip lang kay before mo decide. Si Feli, Serafin at Yensa, no, resounding no, pero wala siya mo explain nga no. Sa imuha na ning react sa imuha. Sa katurang usa. Oh, kani so makita na to sa katong mga nanubag no nga mura og wa man pud sila kaangay daan, wa sila mamutar, so wa sila masayop. Og katong mga nakabutar siguro naay mga ningog no, dili na sila mubutar. Kata nagpresume man gud tanong nga nabutaran ni sila kay mao bi ani nanaog. Yes. Kung kayo kinag bitaw no, magbasol sa dama, uwaw sa dama, mainta ano gibutar mo kunimo. Madamay di man pa. Di ka for the people, di ba ka pro people, for the fewer mo ka. So, mao gyapon next year election na pud Yes, ka. because So reminder it's election na pud next ni. year. Oo. In October filing na of kuan Paspasa sa mga nakitaan panahon. nga mga TARP gani nga most likely mo lansar for government for national for senator because senator man ang pilion karon kay midterm election man next year. Oh, pero kaning mga mention diri kay they were elected last election. So dili So, pa ini ni ka sila mo 2028 pa na sila. dagan kay 6 years man ang term. So wala pa tay chance nga dili sila Di pa butaran. kabaws. Except siguro 1 or 2 ani nila no nga kanang kuan 6 years na. So di pa mo kaingon nga dili mo mubutar kay dili pa man pud sila ang mudagan siguro. Mabugnaw na ang issue. Yes, mabugnaw. By Basig lahi na pud nga issue. Mobiya na usually gyud ang mahitabo ba nga kanang passionate kay ta and then dili na jud ko nagbasol ko and all but after a while after some time kay rag maulian ta din mulan sa dasan mo butar ang gyapon tagbali. Mao na siya. Mo nang niabot ani mga sitwasyon na karon nga nang asang tag 20 nga bugas ana. Balik gyapon ta. Wa gyapon ta ka move on sa tag 20 nga Oh. bugas kay tag si tinta na ang bugas karong panahon So mo na. na siya. Arita sa sunod na to nga Okay, this is pangutana. very trending. Yes, o kanining sa Bohol, ang kaning Dunay Resort nga gitukod tunga sa mga Chocolate Hills. O niya, ang pangutana na to karon kay di na to kinahanglan i-explain mura og grabe na ni ka viral. Ang ayan bang pasaradaan ang sa tag-iya sa resort ang gitukod nga Pakasadon, Chocolate oy, Hills. ang ngayong pakasadon. Sorry, Shall we sa blame? pagbasa. Shall Ang we bang blame daw? pakasadon ang tag-iya sa resort nga gitukod tunga sa Chocolate Hills. Ngano man din ako kay ba mo basa. Sige. So yes, because kani daghan biya kay wakasabot gyud ani attorney no. Sige na balik-balik ang DNR ba kay mingon sila nga because it's a protected area. Unya. Yes, and it's a World Heritage Area. 2023 UNESCO Heritage Area. Unya namto si Congressman Chutor. Nilid kanya pagka-explain siya pagka 2023 gi-declare na siya nga UNESCO Heritage Area. Unya i-evaluate na siya once every 4 years. Unya that's the only UNESCO Heritage complete yun nga term ana in the Philippines. Mo na nga siya nga di ta kabasol kung ang mga dili taga Bohol are also very passionate about this. In ana ka precious, even I actually was kanang shocked pagkakita nako. But ako I would like to take the kanang siguro ko ang tanong mag devil's advocate tano para makakita ang mga tao sa kanang discussion regarding it because I think it's a good venue for us no nga maisgutan ning mga structures nga ipang build sa mga heritage area, geological heritage area kay buti pa sabot ana protected area nganong na ay mga structure niya daghan tag mga ingon ana diri sa Pilipinas unya na subject to mining no na ay mga pagkaguba na gyud sa ato ang kinaiyahan bisan pa siguro dili siya declared nga mga heritage area pero nakakita na ganita sa destruction, environmental destruction niya. Kaning resort nga natuko diri ako di ko ganahan pakasadon per se ang tag-iya sa That's why we have resort. this question. Okay, para nako ray ikaw na titled property siya, that's your property na kay absolute right unsao na nimo imuhang property. That's the privilege of being an owner vis-a-vis dili ka tag-iya, dili ka registered, no? You can do whatever you like. Unya nakakita ko sa interview, nakabasa di ko sa interview. Ang explanation ana sa katong manager ba to or sa resort owner, sila ang tag-iya sa yuta nga they tried planting several things diha nga lugar, no? Why mo tubo? Walay mo tubo kay cursed area, cursed ang yuta kanang unsa man nga term. Gay. Actually kanang cursed
ang spelling ana sa Pilipinas kay KARST, type of yuta na murag lime ana combination mo nag inana punta diri sa Bati gid siya nga yuta. Bati siya nga yuta, way mo tubo. Unya gitry na nila tanang pwede mahimo diha. It's non-income generating and they must earn income. Zero feeling nila na agad sila mabuhat. So, kung wa may mutukod, di man siya mauma, di man siya mabutangan og palayan or anything, no? Why not make it into a resort? Kay napay income, no? Dugay na ko sila gawin tag-iya ng yuta. Why not make it into a resort? Before you can make it into a resort, dili na siya murag, I wish for a resort. Nya mugawas na dayo na siya. Nana. No? So, ni-undergo na og siguro nang-apply mga building permit. I suppose ni agi na 2018 pa daw na nagsugod ilang mga application. I suppose gipang process na ang wala lang nilang environmental compliance certificate, which is very vital when you apply for such kinds of project, no. Di you ka-operate, no, kung wala kay environmental compliance certificate mo. Everything you do man siguro diri, you need to secure environmental compliance certificate sa DNR for your project to proceed, no. Kana kulang na, but I suppose wa man gud na matukod nga way mga approvals. Na siya business permit. Naa siya, I think pagpatukod sa building mismo daan, no. So naanay permit gikan sa municipal government of Sagbayan, kay Sagbayan man ni nga covered. So wala na overtime. Ako I would rely pakay ko ba kung kuan kanang UNESCO nindot gani kay tourist area, no, ang ako ang lugar. So kung ako ana project owner, ay lang una akong other advocacies ha, environmentalist at heart gihapon ko, so I will never think of putting such things. Pero kung ako wala lang, ordinaryo lang ko nga citizen, ganahan lang ko nga makakwarta ko, nindot ang Sagbayan as a tourist destination kay naa kay Chocolate Hills nga makitaan, then ngano pa kasadon man ko ninyo nga ganahan ko mo earn from my property. Muna nasa akong mind nga dili ra na siya solely sala sa kuan, although na ako'y nakita niya nasa gyud sila gamayng lapses, but generally dili gyud na sala kay hatag mas nag-approval. Yes, they underwent all the kuan, the approval. Ang ilang sala kay they don't appreciate the value of being a UNESCO World Heritage, pero ikaw lagi small kuan ka entrepreneur, di ba ka mag-una-unaan ang imong una-una gi-approve man, okay ra ni. So for me, arita mo tan-aw sa local government unit nga ning approve sa tanang mga permits nga gipang applyan before siya nahimo nga structure. And I think murag na atoy gipo si Gretchen Ho bato nga ay mga local governments nga nanggamit na sa facility, so everyone knows about it. Unya karon kay na-expose naman siya, grabe man ang reaction sa mga tao kay it's murag sore thumb gyud siya sa Chocolate Hills, no, aesthetics wise. Wa patagahisgot nga kuana siya kanang protected area na siya aesthetics wise, bati gyud siya tan-awon kay nindot kayo ang hills nen kalit og blue diha murag na crackers. Nay may maana no nga niingon ang mga Chocolate Hills nga chocolate sa manutating anong namin nasagol diri nga blue nga cracker, no, kanang bati gyud siya tan-awon, and which made me think kung nindot pa tan-awon unta to inani ba pud kaha ang klase sa reaction kay naa may uban mga structures actually sa ubang mga lugar nga dili siya sore thumb, urag ning blend ra sila, but I think still violation sa kaning ato ang gi-argue na korono nga protected area nga World Heritage, dapat wala gyud ay mga gipanghimo nga inana nga structures. Pero kani dapat nila masabtan attorney, no, kay naman sa gipangutan nga protected area man kana, so dapat wala gyud na sila precisely. But then ingon ang DNR nga kung protected area na siya, pero ikaw na una nakatagiyaan na before siya gi-declare nga protected area, you have the right to use your property. Naka-vested right. So kung kinahanglan jud ang government, dapat bayaran siya. Yes. Kay imo man kuhaan siya katungod to enjoy the property. Na limit no ang imong ownership kay kana man when you say you are an owner,
ikaw gid ang absolutely Katungod, na ay katungod ana to nga possess, to lugar. enjoy the fruits, ana, no? So, muna siya nahitabo, muna nakatukod na siya din, ha? Na-allow siya, nakatukod siya, but because it is a protected area, yung DNR, nga kinahalan mo follow kung unsay among isulti, mga mo rin yung pwedeng buhaton din, ha? Which is, kung imo nang i-follow, isyuhan ka atong ECC. Mo to ging water nga very important na siya because kung wa kay ECC di juga allowed nga mo operate din ha, and mo ingon sa ko ganyan nga na sila gamayng lapses sad kay pagka September last year gi-issuehan na sila kanang temporary kuan dili sa temporary closure kay murag nato nakita niyo mga violations, and then pagka January na sad gi-issuehan na sad sila sa DNR for operating without ECC, and iyo magutong tag-iya na kanang pagtukod nila kay pandemic maguto siya. So wala nila na process ang mga kanang mga ACC ana and all that unya hangtod nakalimtan na lang unya motoin ko nga gahapon I don't think that's an excuse. yeah, motoin ko nga okay that's rason kay not an pandemic man to, excuse. but then pagkabasa na ko sa balita nga gisyuhan naman din mo pagka September last year nya gisyuhan na sa mo pagka January o another na sad nga kuan by DNR for operating without ACC. Unya March naman ron nga no wala mo ni process nga nagsige magud sila operate allegedly even with the katong isuhan ni silang order to temporary cease from operation pagka September, pero sige maghihapon silang operate mo na kayo ko nga nasa mo gamay violation gyud ana. Pero it's not as if sila rin nag-inana, no? A lot of the establishments are doing that, no? Operating without the environmental compliance certificate niya. Masira lang kung may bawans DNR or naay ni reklamo. But then, dili rin na sila, kanang nga practice is not exclusive sa ilaha, ha? Kanang, maunang ako, di kay ko ganahan, pakasadon sila ba? Kay, Mauna, ako ordinaryo asad. ramang good in town ni nga mga kanang negosyante ni sila, no? Walang siguro inaana nga klase nga sense, which para nako dapat ato nang i-improve nga klase sa environmental sense sa tanan nato mga citizen and even the business sector. Kay kung wala kay nana nga sense, wala kay pagtan-aw inana, malay ko ba unsa ng UNESCO World Heritage etc. no? Mao na ako ana, ako aging stand na it would always go back to the LGU kay dili mo guna siya usara ka adlaw nimong trabahoon. It takes months to build a resort dinha, no? Nya syaro kadaghang manuroy din sa Chocolate Hills kay ang concept sa uban nga mga taga Bohol nga ang Chocolate Hills is exclusive to Carmen Ragyod. Actually 5 ka barangay, 5 ka towns. LGUs. Oo, kay there are 1,776 Chocolate Hills in Kuan. All over Oo, Bohol, Bohol. no? Spanning 13 square, sana kilometer square, 13,000 hectares. No, all over Bohol, dili all over sa doy. Upat ka municipality sa Bayan, Carmen, Sierra Bulyones, apil no, usahay mawala sa lista ang Sierra Bulyones, apil ba ang Katigbian? When you go to the area, actually dako niya, when you go to the observation deck, ari kaning naa sa Carmen, actually dako kay na siya niya, daghan kay nag mga LGUs municipalities nga na-cover ana. Mao na nga siguro ang uban ingon ba nga kagamay ra man ana nga portion sa Chocolate, but actually that's not the point, no? Protected area na siya, dako kayo na Pero siya. man mainggi ko nga ang LGU mabasol ana kay na-issuehan man siya og kuan. Ako negosyante ba ya? Diba kung ikaw ba negosyante ka niya, ni-apply ko, ni-follow ko sa rules, unsaon nako nga ma-legit akong business nga, ni-apply ko, gi-approve man ko, din go signal na nako nga mo padayon ko. So I built a resort there. Mao na. Unya karon nga kuan na ta nagka-murching na ta ako rang sa tanan. Pero ako yung mao gini ako Ikaw may pangutana ni-approve. sa kung kaugalingon ray kay grabe ang uproar sa public kay sore thumb man gyud siya igtan-aw nimo no, tanawa na usab na daw kuno nang kuan sa inyo hang kwarta. Unsa ni nga kwarta 200 pesos ba nang naay na swimming pool. Oh, pero dako yung kaayo mo kung gamay ra kuno kaayo tong portion, but actually ang akong ginauna kung nindot lang siguro pagkahimo ang resort, would we react the same kung ning blend lang siya sa kana nga structure kay basin og dili na atong mga reaction kung nindot lang ba mas nindot, pero for me just the same violation gyapon siya. No structure should be there exist whether ning jive siya sa kanang sa environment, no? Kay
it's the same logic. Kung protected area, dili angay butangag mga structure. Pero dapat good nga i-compensate siya sa government kasi may tag-iya wala siya katungod na sa pagprosesa yang land. Nauna. Dapat paliton sa gobyerno but I think we don't have time. Dagat Naay mga reactions comment si Feli, Serafin at Yensa ang mga nag-approve to construct mo oy pakasan pareha sa nato. Si Robespierre Tan Moreno walay makatukod og usa ka permanent structure nga walay pagtugot sa office of the building official, DNR, office sa mayor, etc. Ang taga-ubo mohimo jud nag inspection ug wa pay violation. Si Virginia Along, my ma'am, night useless na andyan na yan. Too late, why no reaction during construction. Okay. Si William Formentera Otida, angayan jud pakasadon. Adonis Villanueva, sadaan ang tag-iya sa resort kay wala man siya tagay og ECC o LGU permit. Pero Si Adonis Villamera, sadaan permit ang tag-iya. So, na mga niingon nga sadaan gud ang tag-iya. Para na ko, ang iya lang yung sa ila kay I'm not aware, pero of course, ignorance is not an excuse. Oo, pero business permit man ba ini-apply mo business permit pag inspection gyud na dito ang imong gi-applyan ang LGU. Precisely. Before nako ihatag tan-awon bayanan dito unsay area ana So dali angay pakasadon entirely ang tag-iyang iyang sala kay wala dili siya sensitive og mga environmental nga mga sa mga licenses issues. which is very important yun nga ECC kay protected area man gud siya. Oo. But wala tay panahon before we go, let's Kalaga say na to, may isgutan thank ron, you oy. sa Koy, sa Pal, Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchuan, ni Tatay Dodong Limchuan, ni Robert, ni Inday, ni Matt, Si Andrew, si Joanne, si Brian, si Dave, si Nilo, og si Jurix, si Ferdy. Yehey! Magkita ta sunod Sabado pohon. Dinhi lang sa iyong paborito mga kasaw, matag, panihap. Hapon, silent.